intense suffering, double the blessing. Unsa di mga pag-antos, mga problema, mao na makapalig-on nato, nakadungog ba mo nga dunay badyaw naghiko. Nga gibalita sa DYRD Tagbilaran by Night morning edition. Usa ka badyaw na depress, nag-self-pity, naghiko, ni ambak sa kuswe. Nakadungog mo? Nay nadungog na to nga ni ambak, kay gihawag wag piso. Nagunoy Pinoy versus America swimming competition. Unyang gipadama kay sunan ngimig kayo. Naguna jud usa ka badyaw. Kusog kayo Hindi luksod ritsog tuwa. Di balik na gani. Lupig akon ra. Pero nakahuna-huna man taga Amerika. Final naman. Kani katapusan na jud. Nakahuna-huna ang mga Amerikano. Badyaw man pagduol jud naguna ang badyaw hapit na unta kuan jud makahuman ang badyaw. Uy, gitsahan man ang piso. Pilde. Pilde ang Pines. Bitaw. Unsa day ang suffering strengthens us. Pero ang inyong mga anak nga hayahay. Grade 6 na hinungitan gihapon. Spoiled brat. Wa gianad sa kalisod. O na mga bataa nga dali mo surrender. Uyang. O na nga kay sunan nga niya din ni karon. Matud pa ni Papa Padre Peo, precisely suffering strengthens us. Maglig-on nato. Di ba panahon sa linog, perti na to. Grabe itong suffering na to Panahon sa linog. Intense suffering, double the blessing. So to? Intense suffering, double the blessings. Intense pressure brings intense blessing. Wala nga kita na niya din ni karon. Ayaw kahadlok sa mga pag-antos. Ayaw kahadlok sa mga problema. Ayaw kahadlok sa kalisod. Maunay makapalig-on nato. Rambula ug basa ang linog, tibalig-on. Baliag basa ang linog, rambula jud. Lig-on. Kung dunay moabot sa to kinabuhi nga linog, dawata. Kay maunay strengthens us, makalig-on nato. Nya madubol sa ang blessing kung moagi kag suffering. Sa kaminyuon dunay tulo ka ring. Una, engagement ring. Ikaduha, wedding ring. Napaday ka tulo. Ha? Ikaupat na. Ang ikatulo, iring-iring. Ang ikaupat, suffering. O kanang suffering mo din ay makapalig-on sa pana o sa asawa. Strengthens us. Unya, it doubles the blessing. Tanawa, human sa linog. Before sa linog, usara ang atong tulay. After sa linog, dupli na ang atong tulay. Tinood dili. Dito sa merkado sa Loon, doon ay old market, doon na pud mi new market. Dito sa sa parokya sa Loon, doon na mi alternate church. Karon doon na pud mi restored church. Duha na. Ningon ko nya ni duaw ko dito sa kuan. Dito sa, nakalimot ko sa kinabukiran, kalimot ko nagsiyo hinumdom. Asa to dapita? Bugho. Bugho. Kaya ba mo, sa wapay linog, ang ilang kining eskwelahan, amakan. Human sa linog, 2-story building. Pang-elementarya na. Kaya ba mo pilay estudyante? 12 ka buok. Sa usaon man ninyo.
Ni uban din classroom, di man ni magamit. Pwede maglukuto ni ng babaw, ibalhin dito sa Catholic school. Sa Father, tungod na sa linog. Di kung nga pang linog, di may ka-eskwelahang ingon ani. Yan iduaw sa ko sa kumparokyano dito sa Loon. Yung ko niya, sa kumusta man mo, human sa linog, Father, blessing in disguise ang linog. Sa wapang linog, Father, usara among balay. Nahugno among balay. Kibaw ka, Father, tanawa among balay. Usa, duha, tulo. So ano natulo man imong balay? Father, daghan kay kong kaila, Father. Gibalayan mi. Karon, Father, kung wapang linog, dili mi kabalay, og tulo ka mo. Nyasaon mo na ninyo. Sa buntag, Father, ari mi mamahaw. Sa udto, ari mi sa ikaduha, mani udto. Sa ikatulo, ato may mga tug, mani hapon. Intense pressure brings intense blessing. Not only give us strength, but humbles us. Humbles us. Amen. Why exempted na to? Mo na gitawag universal reality of suffering. Inig katao ninyo, doon na ba'y natao nga ni smile? Unsa may inig gawas sa bata, unsa may ikaw Brad Galon. Wag kay ba? Pero usually, uha yun no. Naabay, niguwas ninyo, na nag-smile na. Nindutas, kalimutan. Ayun na. Muna yung pag, niya, inigawas po sa bata, di ba ang inahan? Grabe ang kasakit. Grabe ang pag-labor sa ginikanan. Tinood dili. Kunyang bata po, sapa kayo. Nga naman, muna, universal reality of pain and suffering. Why exempted na to? Atong dawaton diay. Ingon si Padre Pio, it is precisely suffering that strengthens us, humbles us, nano, and forges us into saints. Mao dili lang makapaligo na to, dili lang makapaubos na to, mao day makapasantos na to. Sakto tong gipost ni Lord, no? Ang magantos masantos. Amen. Mao na nga ato nang i-welcome ang mga pag-antos nato. Si Saint John of the Cross mo niyang pag-ampo, Lord, ayaw pasaw pa ang adlaw nga dili ko mag-antos. Kung gamay ra ni kung pag-antos karong adlaw, Lord, tugani pa. Saint John of the Cross. Kung sa may natabo na to, Lord, maumano na niya akong problema, Lord. Yan sige na kong simpa pag-aadlaw, Lord. Yan ano na ako pong problema, Lord. The more na sige kong simpa, sige kong atin o Bible study, yan nung nagkataghaman na akong pag-antos. Dili na ko mo, siip di, Lord. Maandag na ko so siip di. Kay daghagsig persecute ako. Naisip libak na ko. Tapoy mga marites sa siyempre. Amigo at amiga ni Mirasol. Siksursol. Kay sunan. Pas-ano na to cross. Hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Amen. Tumpakpakan ang Ginoo. Padayon ta. If the angels were capable of envy, kung capable lang sila masuya na to, masina na to, they would envy us for two things. The first one, Holy Communion, the Holy Mass. Yan naman kita rin makakalawat sa lawas sa Ginoo. Sila wala. Kung capable lang masuya ang mga anghel ba? Kaya Holy Mass is a commemoration of the great pain of Jesus, the great suffering of Jesus. Di ba ang atong mga kasakitan, di naman nato ganahan andumon braluile. Ang atong mga ex, ayaw na. Gilubong na nako sa lingot. Asa man ang anak, anang ina, amahan aning imong bata na lumos sa sabaw
Wow! Ayaw na isguti pa. Dili na ko gustong mo handom pa niya na. Pero tanawan ninyo ang Holy Mass. It is a commemoration. Gibalik-balik nato the unbloody sacrifice of Jesus through the Holy Mass. Why we celebrate the Holy Mass? It is the greatest tragedy of the life of Jesus, the greatest pain, the greatest suffering of Jesus Christ. Why we celebrate today? Because the greatest suffering of Jesus is the source of our great blessing called redemption. Amen. Sa mga kaigsunan niya din ni karon, ang tanan na itong mga suffering, ang tanan na itong mga pag-antos, dawatan, it causes redemption. Amen. Mao nang matud pa ni Saint John Mary Vianney, Holy Mass, Holy Communion, is greater than martyrdom. Ano sa to? Holy Mass is greater than martyrdom. Because martyrdom is an offering of men to God. Ano sa tong martyrdom? Is an offering of men to God. While Holy Mass is greater than martyrdom. Because Holy Mass is an offering of God to men. Amen. Ang pagkamartir mo ang pag-ula sa tao para sa Diyos. Pero ang Holy Mass mo ang pag-ula sa dugo sa Diyos para natong tanan. Itong pakpakan ang Diyos sa mga Diyos, sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. So mo ni ma-envy na to, mas kung capable lang silang na masuya. Holy Eucharist is the most important element sa atong Christian faith. Ikaduha, ang kasuyuan niya ay sufferings. Kiwa man sila physical nga entity. Kita doon naman. Muna nga, ningon si Kristo, kung gusto ka musunod ka na ko, pasana ang inyong cross kada dili ko ano kada simana no kada adlaw. Muna nga makonsol jud ta when we look at and contemplate the merits of God, of Christ's suffering. We will be consoled. Yan naman, focus naman tayo sa itong kagulingong problema nga. Pero kung atong dadon atong problema nga ito sa Ginoo, grabe ang impact. Kunando, maninindot sa suffering. In fact, the saints teach us that suffering is of such great merit. Doon na tayo dako nga merito. That it is greater than any external works such as preaching, writing, or even working miracles. Unsa ko no? Mas dako pa ang merito sa pag-antos kaysa nagwali. Mas dako pa ang merito sa pag-antos kaysa nagsige kag suwato mga theological reflection. Mas dako pa ang merito naghimo kag dagkong milagro nyawa ka mag-antos. Suffering is of such great merit that it is greater than external works, external good works. Mga kaigsunan niya din ni karon. Kinsa man ang atong pag-antos, unsa man atong mga cross karon, dawata na. Ngano man, dako ang merito. Kung ang patay mabuhi, milagro man na. Pero mas milagro pa niya na kung kitang tanan, karong gutloa, atong dawaton ang tanang klasik-klasing mga pag-antos nga gihatag sa Ginoo kanatong tanan. Karong gutloa. Amen. It is great merit atong makuha. Unahan do. Kini manindot kayo. The defining moment of redemption. Di ba niya? The defining moment of redemption for humanity was not when our Lord healed the sick. Ang defining moment sa pagluwas na to
dili ang pag-ayog masakito ni Kristo. Unahan. Or preach in the synagogues. Dili. Unahan daw. It was when Jesus was nailed to a cross and drained of His blood out of love for mankind. Because of His suffering, nakuha nato o nagkabot nato ang kaluwasan. Dili sa iyang pagwaliwali, dili sa paghingiling niyag yawa, dili sa pag-ayon niyag masakiton. Kadus sa dihang ang atong manunubos nag-antos aron kitang tanan iyang matubos. Amen. Nano, we see then that there is no greater measure of love, of our love, that our willingness to follow in the footsteps of our Lord, of our Redeemer. Mga kaigsunan, ang tiduod yan higugma, dili ng I, ng heart, ito, I love you. I cross you. The authentic symbol of love is the cross, not the heart. Amen? Amen. No? Unahan daw. By doing so, when we offer our sufferings to Jesus, we join in the redemptive work of Christ through our own sufferings. Bisa ka na lang sakit sa ngipon ni mo, Lord, I offer it to you. No? And by doing it, we share the redemptive act of Jesus in the cross. Unahan. We become a little redeemers. Just imagine kung nibaw ka ani ba? Kung ka nibaw, sige magabagulbon. Sos. Paita ani ba? Ako li kanunay suguon ni Lord. Ako li pada dito. Ako lagi na lang ako. Sige bagulbol ba? Unsa din kung atong dawaton ang atong little sufferings, we become little redeemers. Not only little redeemers and merit, napay merit the conversion. Hinay-hinay ta maotro. Alam mo pagdali sa kausaban, hinay-hinay. Doon na tayo progress sa atong kausaban. And ang kinatapusan, sanctification of souls. So may mutang little redeemer, ikaduha ang itawag conversion, ikatuloy is sanctification. Unano? As Our Lady told the world at Fatima, many souls go to hell because there is no one to sacrifice themselves and pray for them. So, sa importante karon sa mensaheng Ginoo na turon, we need to sacrifice. You need to sacrifice for your husband. We need to sacrifice for your wife. We need to sacrifice for one another to save us from the fire of hell. Prayer and sacrifice mo na yung message sa mahal na Birhen Maria. Unahan daw. God does not desire us to suffer. Wala jud mag-desire Ginoo nga malipay siya ba tan-aw na kini nag-antos na may ni. Wa mag-desire Ginoo nga suffer ta. Our Lord wants us to be happy and healthy, not to suffer. Unahan daw. However, God wants us to be holy more than He wants us to be happy in this life. Ganong di pa undergo tag suffering, dili tungod kay dili siya gusto nga simply superficial ato happiness, kundi authentic atong happiness pinaagi sa holiness. Kay mahimo tang hinay-hinay matakdan sa iyang kinaiya. Unang in this Lent season is a journey from a life of sinfulness to a life of holiness. Ug mo na ang tawag sa Ginoo nato.
Muna gisulti ni Bishop Raul Dael. Unahan daw. Ningon si Saint Therese de Avila, never does our suffering make Him happy. O dyan malipay ang Ginoo sa itong mga pag-antos. But it is necessary for us. Gikinahanglan nato. And so, He sends it to us. Wanang iyatang gipaambit sa mga pag-antos. Unahan daw. Suffering, after all, came into this world through sin, with the fall of our first parents. Unahan daw. But it is when we offer our suffering, the one thing most disagreeable to our human nature. Di ba ito ganahan? Masuffer, di ba? Back to the Creator, kung nato ning i-offer sa Ginoo, it becomes a gift of inestimable value. Dili masukod nga bili. No, so yung mga bagay na lang na Bisaya, sinabi ni Father Darwin kanina, so kinote niya yung statement ng Saint Teresa of Avila. So itong Panginoon natin, bagamat hindi siya ganong nasiyahan kapag tayo ay nagsasuffer, pero ito pala yung paraan para sa ating holiness, daan para sa holiness. So we need to undergo sufferings in order to be holy. At ito yung gift natin. Bigay sana natin yung mga sufferings natin. Huwag tayong magreklamo kasi itong little sufferings natin, ito yung maging proseso din, no? Ito yung maging proseso din para magiging holy tayo. Itong mga sufferings, kahit masakit yung ipin natin, mayroon tayong mga dinamdam sa katawan, bigay natin sa ating Panginoon kasi isa itong paraan din na magiging merito sa ating conversion na hindi man madali, pero in the process, magbago din tayo. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. Drawing down from heaven more grace than any other action we can passively make. Grabe ang suffering dahil. Grabe din ang suffering. Mo to si Santa Monica. Grabe kay suffering. Dili lang sayang anak, apil na sa buyagon niyang bana. Kadto si Santa Monica, sige lang to ampo, siro to ampo, sige hilap. Grabe ay ang suffering. Kung ako masayop, more than 20 years niyang ampo para sa conversion sa iyang duha ka family members. Iyang bana, iyang anak. Kadto si San Agustin, sos, palakiro kay itong dako. Bisan asa, every port report, every place replace. No? Kung iprosesyon na yung mga babae, gikas diris tagbilaran, muabot sa talibot. Perting naghana. Ingon na ato kabayagon si taghag bisyo, tanan na ni San Agustin. Ngan ni tanan. Imagine ka, mingon niya pag-ampo, Lord, make me chaste, but not yet. Imagine ka si San Agustin. Lord, imo niya pag-ampo, make me chaste, but not yet. Himo akong putli, pero ayaw karon. Yung anak kabugoy si San Agustin. But because of the suffering of Santa Monica, uli ni San Agustin, mag-wild to. Naubog na. Singgahan pa niya si Santa Monica. Kung isa. Diba mo sa isulti ni Santa Monica? Di niya balikason si Agustin. Ikaw, Agustina ka? Muli gani ka, bukaon, ikaw pa yung mga sabat. Okay, buot nga anak ka, matay pa na ka. Kanipaw pa ko yung nana kami, pagikumot ka na ko. Hindi ako sa tuguan ka. Lulahi si Santa Monica, dili ingon anak yung lingwahe. Ay, yung lingwahe mo ni, anak, masantos ka unta. Kay powerful man dahil imong words. Unsa imong words, it becomes a reality. Kada adto babadlong ni San Agustin, apaso ni Santa Monica, mingon na, anak, or yun ni madungog ni San Agustin, masantos ka unta. Na santos. Patron sa Sagbayan o patron sa Agustin, sa Panglao.
Patron ni Brad Brian. No. Imagine ha? Gaya naman, powerful kaya itong mga words. Ganun padung na ka mo, tunglo, padung na ka mo, mag-curse, ayaw lang dyan. Kaya matinuod na, masumbalik pa na ni mo. Pariha itong usa kainahan. Nga badlungon kayo, nasuko ang anak. Ikaw mamaha ka. Ini katigwang ni mo. Dili dyan kumugang ni mo. Tinuod ang yung gisulti. Natiguang yung nanay, wajud siya kagang. Pangutan na kung ano. Una man siyang namatay. Walang delikado ng mag-curse. Tungod sa ito kapugot, tungod sa ito kasugot, musumbalik din na nato. Ang atong isulti, kung negative gani ka, keep silence. Kung positive ka, isulti na. Kimawi mo man ang tinuod. Yan sige kagsultig negative dito sa social media, no, sa ito usag-usag din eh. Delikado na, mabalik na di mo. Powerful kayang words. Kaya powerful na, it will become a reality. Like what happened to Saint Augustine. Hindi ko ulit ninyo sa inyo ha, hubog ninyo ba na? Ano na, ay ka ni Motherling. Masantos ka unta. Oh, model na nato Santa Monica. Muna nga, asa naman ta? Well, suffering is very essential, significant, relevant to our Christian life. Being a disciple of Jesus. Amen? Unahan daw. While we should not necessarily seek suffering, dili po tayo singog mangita o pag-antos, when it comes, we should be ready and willingly accept it with humility and trust. Kung abot man ganyang mga pag-antos, be ready. Be willing. No? Accept it with the eyes of humility and trust. Pagsalig sa Ginoo. Salig sa Ginoo. Siya ay powerful. Di makakausap sa tao. Salig sa Ginoo. Unahan daw. We may not understand God's reasons for allowing our particular suffering, but we must always trust that we can endure with it with His grace, and that there is a reason for it. Unang ato pangayoon lang dyan sa Ginoo, grasya ra dyan. Ang nindot na yung pag-ampo, no? Dili kay, Lord, kuha ako pag-antos. Lord, tangtangang ako mga pag-antos. Ako mga problema, Lord, kuha na ni. Ayaw. Yung na lang na Ginoo, Lord, gay ko grasya na makaya na ako ang ako mga pagsulay karong panahon na. Amen. Kaya mo man ay makapaligon mo. One time ni uli ko sa mua, pag ulit ako sa mua, si mama, si Lula, naglubok. O, karang itong bag-o nga humay, nga ani. Sus, gitabangan ako si Lula. Pagtabang, sus, ipaningot ko. Ako mga singot ko dito. Masaya ka na, aso? Masa? Aso? Ha? Ano nga, napuli-puli ba? O, lubok, naglubok may puli-puli. Asod, no? Pag umantong nga humay, gilungag ni Lula. Paglungag ni Lula, mga kaigsunan, pagtilaw na ko sa humay, partidyong tam-isa. Lakalami aning humay. Sa maunay bag-om ko andong, bagong ani. Nya musamot sa kalami dong kung lubukon. Muguwa yung natural nga kalami. Muguwa yung natural nga katamis. Muguwa yung natural nga kayami-yami dong. Mabito na ng mga tao sa unang panahon do mingon, suwaan ba'y humay? Nakadungog mo ron? Suwaan ba'y humay? Pero ka na mga ginaling dong, layo ranas katamis sa linubok. Yan na malandong ko samtang naminaw sa kong Lula, na malandong ko karon, nga kita usab sama sa humay. Aron mo gawas ang atong natural nga kalabi, natural nga katamis. Kinahanglan ni talugkon.
Uy, ganahan ba mo magawa inyong natural nga kalami? Ganahan ba mo nga magawa ang inyong natural nga katamis? Uy, ganahan? Wala naman ingog. Anong lubkon-lubkon, mamangkon? Unang makiksunan, intense suffering brings intense blessing. So, nasa na? Katong katugon, katugra mo. Pagkawon na mo na ako, inig ka human, or biyaan mo na mo, Andre. Sleeping with the Lord, nga mo, pader, no? Wala nga, dapoy, usa ka study, kada bitong catfish, pantat ba? Catfish, o codfish. Wow, kakita sa codfish, pero nabasahan ako. Ang codfish day, nanasastab ang kining tubig. Nadiskubrihan sa usa ka dako nga restaurant na imong kumpanya na kinalamian jud ang maong codfish. Wala daghan na kay mga classic-classic mga nationalities moadto sa mga lugar. Ako nang nabasahan sa Reader's Digest. Mga jud sila para mukaon lang ng restaurant na. Ang ilang kuan jud, ilang specialty kanang codfish. Kinalamian. Kita dubli kuan jud. Kinakalami jud nga ayo kapag timpla. Mana nga ilang gi-export sa laing lugar. Ilang nagkuhan sila kanang buhi, ilang gipada dito, kuhan sila tangke, meeting sila. So ano to pag-export ani? Sa man atong patyondaan, ato lang i-frozen, ilang gisuwayan, ilang i-frozen. Pag abot dito sa laing nasod, kay wa naman joy lami. Wa joy lami, wa mahalin, nangadaot. So nag-meeting na po sila. Ningon na po itong mga kaubanan, mga sa kumpanya, ato na lang kuan, magbuhi na lang atong i-travel. Kinahanglan, naidako nga tangke, nya ato libutang dito sila, buhi. Nag-abot dito, labas pa. Pastilan makumang gapon. Doon ay usak ka suggestion nga, kuan ba? Murag di katuhuan yung suggestion. Ang yung suggestion mo ni, butang man na itong catfish. Isagol na to sa codfish. Mao gapon aga pwede kong tangke ay tubig. Nabutang man na to catfish. Ang catfish ay natural enemy sa codfish. So, imposible man na mag-away na dito. Di man na magduol ng catfish o codfish. Nasuyan lang na to. Pilay istorya makiksunan. Sus, bibog isod. Nalala, naginukuray, nag-away. No. Diba mo? Unsay naitabo sa ilang experiment? Ang codfish ni triple ang iyang kalamit. Ni double iyang katamis. Ni double ang ilang kita. Codfish ay mong kinabuhi. Di pasalamati no. Muna'y makapatamis sa imong kinamay. Muna'y makapadubli sa atong kalami. Amen. Muna nga, indot kaayo. Nya kini way pinakanindot sa climax nato karong adlaw. 3 types of suffering. Muna ni ang merits of suffering. Kung sa may makuha nato sa pag-antos. Una, no. Muna siya. Ang merits sa pag-antos usa ni mo gitawag purgative suffering. Acts to purify and humble the soul. Kini di mga suffering na to, maka purify na to. Makahinlo na to. Ang atong mga problema, magagmay ug madadko. Maka purify na to. So muna yung theological reason nga naman mo underwent ta, mo undergo ta og suffering. It can purify us. It can cleanse us. Iyatang hiluan, iyatang hugasan. Kunya mahimo butang humble. Kunahan lang. Suffering can be physical. Walang lunatay sakit. Physical illness. Kunahan lang. Or emotional. Walang humiliate ka, persecute ka, pagkauwawan ka, pasakitan kang storya, emotional. Sunod ako. Or spiritual, dryness.
Hindi na kaganahan mag-ampo. Hindi na kaganahan mag-rosaryo, hindi na kaganahan mo simba, hindi na kaganahan temptation, etc. Spiritual dryness, spiritual illness. Unahan. Purgative way is the first and most necessary step towards union with our Lord because it helps divest from the soul the old man from pride, avarice, lust, and worldly attachments. So kung may bangutang ang kining atong mga bawang abstinence na to, suffering man na, it can purify us. Kung doon ay mga temptation na to, ang ato is abstinence and it can purify us. So ang ato mga suffering diay, kung sige na itong i-offer sa Ginoo, maka-purify na to. Ang kanta pa ni Fatima, ganun pa na Jerry Orbos, my suffering is my offering, and my offering is my suffering. It can purify us. Mana purgative. Mana di na mabayaran, matang ato tas purgatorio. I-cleanse ta dito. Hangtod, mahindo ta na makasud na tas langit. So, unang merits is purgative element sa atong pag-antos. Ikaduha, unitive suffering. Unsa man ning unitive suffering? The purification enables the soul, gikan sa purgative, enables the soul to be united with God, making it an image of Himself, to be as if a little Christ on earth. Kung ang atong mga pag-antos ron, dadaaragod sa cross ni Kristo. Mga mga santos, before sila mga tuog, ilang gakson ang cross ni Kristo. Naadjud nilang cross kanunay, ilang gakson kanunay. Dili lang sila magtanaw sa cross, ila pang isinati. Kana bang ibati niya ang mga pag-antos sa Ginoo tungod sa iyagugma kanato? Mana unitive. One time, day usa ka magtiayon, nangayo og anak. Lord, tagay mig anak. 10 years, 15 years, nahurot na lang nubina ang tanang mga nubinarahan. Pero at the end of time, nabuntis ra jud ang iyang asawa. Ang ilang anak, lalaki, bugtong anak pa jud. Kunya kay religious man kay sila, kada adlaw simba bisag way misa mo simba gyapon sila. Religious man kayo. Kunya ang bata nagtubo sa simbahan. Wala nananghid ang bata, mingon, "Mama, musud ko sa seminaryo." O bingon si niyang nanay, "Dong, bugtong anak ka. Ayaw dong kay di na maayo ng imong hirahuna. Ang buhato ni mo dong, kuha na ka dong, mag-engineer. Piloto ba ka? Abogado ba ka? Maghuwis ba ka? Bisag unsa dong, ayaw lang jud ang pare dong. Ngano man ma, bugtong anak ka dong." Pero wa man jud patuo ang bata. "Ma, nakapasar ko sa seminaryo." Gani kag o. Sige. Kutob ra ka philosophy ha. Ayaw na sa theology. After graduate sa philosophy, nananghid na sa bata. "Ma, nakapasar na ko theology." Gani kag o. Giingnan kag bugtong anak ka. Ayaw lagi. Pinistorya ang bata nagpadayon gyapon. Despite sa pag-supak sa inahan. Pinistorya mga igsunan, ningon ang bata, "Mama, huwag bang adlaw ordinahan ako." Sus, nahugno ang kalibutan sa nanay. Walang niadto siya sa chapel. Sa tijog ko mo tampong. Yung kasabaan ng Ginoo, nagatubang siya sa krusipiho. Yung kasabaan ng Ginoo, "Lord, unfair kay ka. Nangayo ko sa dugay panahon, imong gihatag. Kibo ka bugtong anak na nako. Kunya, lahi jud ka mga muhatag kanya imong bawion. Sa kani, hatag bawi. Wa kay klaro, Lord. Wa jud kay klaro. Dapat ikaw, Lord, bugtong anak na nako. Okay yung imo pag gidugangan.
Nya butong anak ngingi pa jud kay kuha. Suko kay siya. Pero samtang nag-express siya sa kapungot kasuko sa Ginoo, na-enlighten siya sa mga pag-antos ni Kristo. Ningon siya, Lord, buktong anak man di po ka sa amahan, no? Pero ang Diyos amahan, lamat man, wa jud magtinihi paghatag kanimo sa amoa. Lord, no, selfish kay ko. Sorry, Lord. Matambong na ko, Lord, ugma, Lord. No, sorry kay Lord. Nya kung ganahan ka, Lord, iapil akong bala. Iapil lang na puri akong bala, Lord. No, basi ganahan ka magpare sa nga naman to, she's consoled because she is bringing his pain. She is bringing his suffering to Christ. It is unitive suffering. Amen. Wala kakasabot sa imong kinabuhi. Wala nakasabot sa atong pagsunod ni Kristo. Bring your cross, not anywhere. Don't bring your cross to Facebook. Bring your cross to Christ. It is a unitive suffering. Amen. Ayaw daday mong pag-antos sa mga marites. Uy, kuya, pang balita ron kay ang Pilipinas nagpadana og mga tao dito sa kuan Ukraine. Wa mo ka dungaron 50,000 ka mga marites. Ipasunod ko no ang Mirasol, silas Mirasol. Bitawan. Oh, patay to Putin na to, no? Bita ko bidyara. Unitive suffering. No Christ without cross. And no cross without Christ. Amen? Masa ito mo na? Purgative suffering. Muna yung mga merits. Ikaduha is unitive suffering. Tanawa, God, naguba imong adlaw tungod kay walawgi imong manok sa imong anak. Pagka-cute sa imong problema. Murag tibok kalibutan na. Murag tibok kalibutan. Mo'y nagpasan ka sa problema sa tibok kalibutan. Nasuko ka kay wa katimplahig kape. O gikontemplahan kag kape, wa pud butangi o kining kamay. Gibutangan po kamay na sobraan sad. Muna naguba imong adlaw. Nga problema, apektado na ta. Gamay nga sayop sa usag-usa, padako na to, magnify na to. Ganun dali ta mapiktuhan sa gamay nga sayop sa tong barkada, sa gamay sayop sa tong silingan, sa gamay sayop sa imong igsuon, sa gamay sayop sa imong bana, sa gamay sayop sa imong asawa. Ganun, mapagtahan ta sa gamay nga sayop. Di ba mo matahan nga no? Naatay gamay. Inyang nagwali, no? Naapoy dako, no? Pariha kang tanan ni. Let us bring our little suffering to Christ. It is unitive suffering. So, kining ikatulok maninindot, redemptive suffering. Ang ato di mga pag-antos na the highest form of suffering. Ano yung pinakataas? Redemptive suffering. Atong purgative, kano to kinaunahan nya ikaduha unitive kining redemptive jud nga suffering. The highest form of all sufferings is redemptive suffering because it is directed not inward towards the soul's own sanctification but outward towards others. Ang kining redemptive suffering not for your own sake but for the sake of others. Ganito mo example. Doon ay usang ka magtiayon ang iyang bana atheist. Siya religious kayo. Very opposite sila sa religious nga perspective. Nabatanon pa sila, wa sila anak. Mingon, kay religious man kayong asawa. Mingon ang asawa, darling! Hindi mo to Ginoo yung darling, kung mamatay ko ba? Sa karasis ko, pagkakamatay ka, abtik di mo. Kapaskong di mo. Darling, kung mamatay ko ba, na ako yung request. O sa may request ni mo?
So magpari ka. Ha? Magpari! Huwag ka rin kumutuo na imong Ginoo. Nabuang na ka na imong Ginoo. Muna nga ang babae, sila ampo. Para sa iya. Muna redemptive suffering. Nagsakripisyo sa grosaryo, nagsakripisyo sa attend og misa holy hour para sa iyang bana. Sunod adlaw na po, ningon na po diyang asawa. Darling! Good morning, darling. So, good morning, darling. Darling, inigkamatay na ko ba? Saan ang pod? Magpari ka, darling. Sa damura ka, darling. No? Mangayo laglain, ay lang na. Kaya si magagkiskot o kamatayon, kabatanon pa na to, bago balit ang kasal. Darling ha, mura na akong hangayo ni mo. Pinaistorya makiksunan, nasakit ang iyang asawa. Terminally ill, tinuod niya ito po. Ang nagsulti ni ini, si Archbishop Fulton Sheen. Blessed na siya ron. Si Fulton Sheen, Archbishop Fulton Sheen. Naghatag siya recollection sa mga pari. Kunya mingon usan ni siyang gi-highlight redemptive suffering. Yan di usa ka pari ni duol niya. Ningon niya nga Archbishop, kining nindot kay ng redemptive suffering na ako'y kaila ba? Yan na siya asawa niya iyang bana 8 years. Sumo ba? Maminaw ko. Sumo ni ang storya. So parayon da sa storya, ni-share itong mong pari sa iyang kaila. Kabahin ining redemptive suffering. So parayon da, ningon din itong nasakit yun, terminally ill. Kalit lang kayo. Kung nag-uul ang bana, anong dali man kayo siya nagluya? Anong uptick pa niya? O pila istorya makiksunan, namatay yun ang iyang asawa. Unang perting guula yun niya. Samtang nangukay siya sa hunos sa iyang asawa, naaday prayer every day ang iyang asawa. Ang prayer sa iyang asawa mo ni, Lord, gaikog terminal illness. Gaigo na ko makamatay. Aron lang makapit ang akong bana. Kiba mo pagbasa niya sa sulat sa iyang asawa, daily prayer sa iyang asawa, ang maong bana niluhod sa altar, umingon, Lord, ako day hinungdan, nganong namatay dali ang akong asawa. Perting hilak niya. Muna mingon din si Archbishop Fulton Sheen, niya unsay naistabo sa asawa, bana. Matungkag sa dili, Archbishop, ang iyang bana nisud sa seminaryo. Ha? Nisud sa seminaryo? Wow! Sabi ni tabo niya, Archbishop, napari na siya. Sa mao ba? Niya kaila ko na. Sa yes, Archbishop. Asa man na siya ron? Kining ni asa imong atubangan. Redemptive suffering, the highest form of suffering, because it is directed not inward towards the soul's own sanctification, but outward towards others. Wanang nganong mag-antos ta? It costs redemption to others. Amen? Unadong. This suffering brings the greatest joy to holy souls. Muna ang mga panggiitang mga santos, ganahan mag-antos. Kita, Lord, no, sakit kiyong tuhod. Lord, apay pikas, Lord. Dugangi pa. Nya imo nang i-offer na itong mga suffering. Yan to si mong bana, yan to si mong anak. Unang daghang na nga imperno, matod pa ni Mama Mary, because no one sacrificed for them. Hindi mo na madaog counseling. Hindi po na madaog advice. Ang sekreto sa Ginoo na is suffering. Amen? Because it most resemble the suffering of our Lord, crucified Lord. Nandong. Any form of suffering, no matter how small, has the potential to take on a redemptive character. Bisan paggamay ra na imong pag-antos, yun na redemptive character.
Unahan daw. Saint Teresa says that even a toothache can be offered for the conversion of sinners. Grabe na. Karon, kining inyong lingkod-lingkod na kapoy gini mo sig paminaw na rin. Sa paita ka no sa apin mahuman na napakoy kuan dito. Kuan na siya. Kung ibong i-offers Ginoo for the conversion of sinners, doon na din na siya redemptive character. Okay? Unahan. The more a soul has been tested and tried in the previous two kinds of suffering, the more graces will be obtained. Motong purgative and unitive will be obtained, leading to redemptive suffering merit. So connected din siya, tanan. Unahan. Sister Faustina, nasantos naman was later made to understand that she saved 1,000 of souls in just 40 days through her prayers and sacrifices alone behind the walls of the cloister. Tuwara siya dito sa sud sa kumbinto. But she saves thousands of souls. Why? Sacrifice and prayer. Amen. Wala kita mga CFD, labi na magwalitan, kini nyo rin sacrifices. Muna authentic na conversion. Sacrifices and prayer. Muna before ta magwali, muna atong i-offer tanan for the conversion of sinners. Especially sa mga nasangyawan sa mga mini nga propeta. No? Mini nga magsasangyaw. Unahan bro. Lord, matud pa ni Sister Faustina, do not lessen any of my sufferings. Tanawa? Lord, do not lessen any of my sufferings. Lord, ayaw kuha akong pag-antos. Niyang yung. Niya kita, kung saan itong pag-ampo? Lord, kano saan ko makabayad ng utang? Left and right, front and back. Paitaan ni Lord, no? Lord, do not lessen any of my sufferings. Only give me strength to bear them. Unahan daw. Si Padre Pio. Jesus gives the biggest share of His cross to His best friends. Kung sa iyatag sa Ginoo nimo kay friend man mo, biggest cross, biggest trials, biggest suffering. Ano man, friend man mo. Ni the more ka na active anong CFD, ni dubli man na akong pag-antos, Lord. Ni dubli ako problema, ni dubli akong basta nisunod ka niya. Pasabot na, you are my best friend. Amen. Mas tilang tikian, no? Upusin kayo sa atong naibawan. No? Di ba? Kung doon natin mga test, mong atras naman ta. Dili ko ikaw padayon anak kay sukad niya ni apil ko anang maong religious group. Daghan naman ako problema. Nakanyayo. Your test will become your testimony. Amen. Wala nga ayaw kahadlok sa test. It's only a test. And later on, it will become our testimony. Unahan daw. Father John Hardon, we love God only in the measure that we are willing to suffer. Muna katugog mas Ginoo matest ya kung dunay pag-antos. Nagawan ganina pero ni agapon mo, committed jud kay ta. Yan naman matesta kung dunay ulan. Ug na naman mo, bisag naiuwan ganina, dili mo kandingon. Kay karnero mo. Amen. Matod ba ni Kristo ang mga karnero mamate sa akong mga pulong. Amen.
Usa ka mo, di mo kandingon, karnero mo. Ano? Acts chapter 5 verse 41. The apostles left the Sanhedrin rejoicing. Nalipay sila because they had been counted worthy of suffering. Waka ni mga buang ni mga apostol no. Nalipay sila kay persecute sila, suffering disgrace for the name of Jesus Christ. Tanawa, rejoicing. Sa ato pa nagkanta ni sila, no? Hallelujah, 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 Lord, no? Hallelujah, hallelujah. Tanawa ko itong mga santo at gipampriso sila, nag-praising noon. Hallelujah, hallelujah. Nabadbad no ng itong kadina sa bilangguan. Sumana nga, iyon anasan, naghapos ta si bilangguan sa atong kakulang sa pagtuo. Naghapos ta sa mga problema. But when we rejoice, embracing our own suffering, it is a great blessing. Amen. Romans chapter 8 verse 18. I consider that our present is not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kining tanan natong nakita karon, partial ra ni. Pero ang himaya sa Dios way makakumpara sa atong mga pag-antos dinhi. Wala ra, kumingking ra na. Manang kita nga niya ni karon, dili ta mo atras sa atong mga problema. Sama ni Kristo, dad-o nato ang cross, di nato ilabay ato cross. Atong pasano na atong cross. Kung atong cross atong kauban na pong safety, pasana. Kung atong cross kauban na po nato sa grupo, ayaw surrender. Yan naman, dad-o nato ang atong mga cross. Kay di mawa ang cross, hangtod ni sa Kalbaryo sa to kinabuhi. O dito sa Kalbaryo, ilansang pa yuta sa cross. Namatay si Kristo, wa mawa ang cross. Nga naman, mo na nakatubos sa tibok kalibutan. Amen. Katapusan. Nakabasa ko nga sa Reader's Digest gapon, ang kalainan day sa charcoal o sa diamond, kiba mo? Ang charcoal di ay ang diamond, precious fine diamond, gikan day, matod pa sa bang scientist, gikan day sa ordinary charcoal, uling. Nga naman, nga ang ordinary charcoal, nahimo ang fine and precious diamond, ni undergo di ay, ang ordinary charcoal, uling, sa intense pressure ilaw sa yuta, sa intense pressure sa kainit o kabugnaw, for a long span of years. And after that, it produces fine and precious diamond. Pero ni-undergo siya intense pressure. Pero ang mga charcoal or uling, nga wa ma-undergo og intense pressure sa kainit o kabugnaw, nagpabiling uling. Nagpabiling charcoal. Why? God wants us to undergo intense pressure in life. Why? Because God wants you to become a fine and precious diamond. Amen. Munang ayaw atras sa mga intense pressure sa atong pagsulay dinhi sa CFD. Ayaw pag-atras kung adunay mo libak nimo. Ayaw pag-atras kung adunay mo saway nimo. It is an intense pressure. Kung muatras ka, uling ka. Dili ka mahimong precious and fine diamond. Amen. So yun, yung paalala no, ni Father Darwin sa atin na hindi tayo atras sa anumang problema. Maging model natin ang ating Panginoon sa kaniyang paghihirap. Hindi niya iniwan ng cross. No? Kung mayroon mang cross sa ating buhay, sa ating grupo, maging kasama natin sa pananampalataya, maging CFD man, maging cross ito sa ating
pagpapalakad ng ating grupo, dalhin natin ito. Hindi natin ito i-surrender sapagkat sinabi pa ni Father Darwin, isa itong paraan, no? Hanggang sa huling patak ng ng dugo ng ating Panginoon ay dinala niya ang cross, no? So paalala sa atin, sabi ni Father Darwin, paulit-ulit na itong sinabi itong Reader's Digest, kung saan ito palang uling o charcoal ay kung saan dito mula yung isang mamahalin, precious na diamond, mga kapatid, dahil agi ito o dumaan ito sa isang intense pressure sa ilalim ng lupa, at dahil sa pressure na yan ay naging diamond ang uling. So tayo na mga Katoliko, anumang problema darating sa ating buhay, anuman mga rejections, mga sufferings, para maging diamond tayo, hindi tayo maging uling, hindi tayo atras. Patuloy tayo sa ating pananampalataya anuman ang mangyari.